Hi, hi guys, I'm JP Victoria, dating food vlogger, pero ngayon ng fitness vlogger. Hopefully, matuloy-tuloy ito. Hi, hindi nga pala ako si Mon, hindi rin ako si Tiger. Pero sabi nga nila, mahilig akong lumamon. Kaya tara, samahan niyo ako. Alam ko, clinic mo tong video to kasi either dati kitang subscriber or decidido ka na talaga magpapayat. Or curious ka kung paano ako pumayat or curious ka kung ano nangyari sa akin. Ba't ako nawala? Wait muna, wag mo muna skip. Alam ko na mabilis lang yung attention span natin ngayon dahil sa TikTok. Ako din naman, maikli lang. So ito na, step 1 na kagad tayo. Una sa lahat, hindi pala ako expert. Hindi ako expert, hindi rin ako doktor, hindi rin ako medical field. Ang kukwento ko sa inyo is yung experience ko kung paano ako pumayat talaga ng malaki. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na hindi to madalian. Unang payo ko is, huwag kang magka-crash diet. Mali yun. Ginawa ko yun, pero alam ko mali talaga yun. Nahimatay ako. OMAD kasi, tagabi lang ako kumakain. So, mali yun. Huwag kang mag-crash diet. So, una muna is, dapat lifetime commitment to. Kailangan talaga, habang buhay mo gagawin. Parang pag-aaral sa exercise or diet, ganun din dapat. So, dapat yung kaya mong gawin lifetime. Kaya mo bang hindi magkanin lifetime? Kaya mo bang hindi mag no sweet lifetime? Kaya mo bang no soda? Kaya mo bang gym lifetime? Or tumakbo lifetime? So, yun ang muna ang isipin mo. Ano yung mga kaya mong gawin? Kasi kung isipin mo short time para lang sa kasal, reunion nyo, or sa birthday mo, para maganda yung picture mo, madali na magpapayat. Huwag ka lang magtubig, papayat ka kaagad. Promise. Hindi ka lang kumain ng kanin 1 week, ang laki ng papayat mo. Pero yung rebound, yun ang kinakatakot. Kasi short term lang kasi yung idea mo. So pagkatapos na to, okay na pala, babalik ka na sa dati. Pero dodoble talaga. So dapat talaga is lifetime commitment. Dapat dun pa lang, alamin mo na kung ano yung mga kaya mong gawin at hindi kaya. Napatunayan ko na iba-iba ang tao. Hindi mo pwede sabihin, sa akin effective, sa'yo effective din. Effective sa kakilala mo, effective din sa'yo. So, hindi. So, kung saan ako masaya. Yung family ko, no-rise sila. Ako, sinubukan ko pero hindi talaga sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ayoko is bad na. Iba lang talaga yung way. Kasi nga, iba-iba talaga. Yung iba, no coffee, no sweet. Maganda sa kanila. Sa akin, hindi ko kaya na walang soft drinks, saka walang kape. Pero, dapat dun pa lang klaro na iba ka, iba sila. Kung sila kaya nila mag-gym ng grabe, ako hindi ko kaya, okay na yun. At least ang mahalaga dun, alam mo kung ano yung hanggang saan ka or hanggang saan ka lang. Kasi hindi naman pwede ipilit na ako kaya kung hindi mag-breakfast. Ikaw, simula pagkabata, kaya mag-breakfast. So, hindi mo pwede sabihin, mali ako. Hindi ko rin pwede sabihin, tama ka. Kasi, iba naman tayo eh. Pero ang mahalaga dun, dapat alam mo na iba ka, na iba ako. Na iba sila. Pero wag mo silang siraan. At wag tayo siraan. Kasi doon pa lang iba na. Dapat talaga yung support system mo, unang-una sarili mo. Kasi yung mga supporters mo dati, balang araw magiging kalaban mo yan. Kasi lalo na pag nakikita nilang yung way nila, hindi mo sinusunod, unang-una yan. Dapat ikaw pa lang, alam mo na dapat talaga alam mo kung ano yung gusto mo. Dapat kilala mo sarili mo, kung ano yung kailangan mo, kung ano yung gusto mong gawin. At kung ano lang yung meron sa'yo ngayon, diet, kung ano yung meron sa'yo. Kung meron kang, ang pinakamura talaga is fasting. Kasi hindi ka maghahanap kung anong meron ka. Hahanapin mo kung anong wala ka. Hahanapin mo yung kaya mong ibawas. So, pinakamura siya, yung fasting pa rin talaga. Pero syempre, depende pa rin sa'yo kung kaya mo. Yung iba nga dyan, suggestion talaga is 5. 5 kumain. Yung, ang advice sa akin, 5 beses ako kumain. Pero pa konti-konti. Be, taba mo naman ngayon. Ikaw nga, ang pangit mo, may narinig ka ba sa akin? Lumayas ka! Mukha kang tuhod. So, ako kasi, sinabihan ako na kaya kong kainin yung 600 calories
sa isang kainan. So kung ganun ka, ang bagay sa'yo is OMAD. Kasi kaya mong kainin yung isang araw mo sa isang kainan, OMAD ang kailangan mo. Pero hindi ko sinasabing tagalan mo. Ang advice ko is maximum na yung 3 linggo or 2 linggo. Basta malaman lang ng katawan mo na nagbabawas ka, na seryoso ka na. Pero hindi ko pwede sabihin kasi nahilo kasi ako sa Slimmers. Kasi nga wala akong kain tapos nag-gym ako. So mali ko yun. Pag di kayo nag-hotel sa day off nyo, mahinang nilalang kayo. Bumalik na ulit ako sa normal kong kain. Pero calorie deficit. Pero hindi ako strict. Wala akong timbangan. Ito, mahaba na tong kwento ko. Ito na yung journey ko. So, kung mabilis ang attention span, sana wag. Kasi mahalaga to. Sa una, mahirap ang fasting. Aminin ko sa'yo, dinaya ko talaga. Ang dinaya mo lang naman kasi sarili mo. Sarili mo rin talaga lolokohin mo. Sarili mo rin lalagyan mo ng reward. Hindi mo kailangan i-prove sa kanila. Kasi kung kailangan mo i-prove sa kanila, paano kung hindi na sila naniniwala sa'yo? So, madedegrade siya. Ito ang gagawin mo is para sa sarili mo. Hindi para sa kanila. Saka dapat talaga lifetime. So, una kong ginawa is fasting. Fasting ako ng 10, kasi nagpakuha kasi ako ng dugo. Yung iba sa inyo, alam ko, nagpapakuha ng dugo, kailangan ng fasting, 10 hours yata. Basta 10 hours. 10 p.m. ako to 1, basta 10 hours yun. 10 p.m. yung last na kain ko, tapos 10 yata, hindi ko alam. Basta kayo nang bahala. Basta ako nag-compute dyan. So, 10 hours akong hindi kumain, saka uminom. So, dun pa lang na ano ko na kaya ko naman pala kung may condition. Kaya ko naman pala. At hindi ko kaya araw-arawin yun. So yun, doon ako nagsimula. So nagsimula ako sa 10 to 1 p.m. Technically, medyo, kasi hindi mo na ma-breakfast pala. Unang-una, hindi kasi ako nagbe-breakfast. Kung nagbe-breakfast ka at sabi ng magulang mo or sabi ng sarili mo na mag-breakfast ka, breakfast ka. Pero ito, kukwento ko yung way ko. Ito yung nangyari sa akin. Experience ko. So 10 to 1, hindi ako pwede kumain nun, pero pwede ako uminom. Sa una, madaya ako. First day, kaya ko yun. Matibay naman tayo ng first day. Second day, diyan ka na tatanungin ng utak mo na, ano ba, bukas na lang natin kaya ituloy. Bukas na lang ulit kaya yung first day. Tapos third day, yan na. Susubukan ka na talaga na, lika, dayain natin, cheat day muna tayo. So technically, nag-cheat day ako. Actually, parang 3 buwan ako ng cheat day kasi nagkakape ako ng may gatas sa asukal. So technically, bawal yun. Pero hindi ako masyado nagpaka-diet. Kasi nga, alam ko yung sarili ko na hindi ko naman talaga kaya yun. So, ang ginawa ko ng 10 to 1 is nag-coffee lang. Pero sa akin naman, ang nasa isip ko, at least hindi ako kumain. Iihi ko lang naman yun. Oo, sabihin natin, magkaka-diabetes ako kasi nga may asukal, may gatas, tataba ako. Pero kung hindi ko naman nasimulan yun, feeling ko hindi ako aabot sa ngayon, di ba? Pero alam ko mali talaga yun, mali yun. Hindi ko pwede i-advise yun. Pero yun ang nangyari sa akin eh. Parang 3 buwan yata or 1 taon na kong fasting, 10 to 1 coffee. Pero isang coffee lang. Basta 1,000 ml. Siguro ganyan na coffee. Pero ang coffee ko, ganyang coffee, tapos yellow na. Whole day na yun. So, yung 10 to 1, so 1 to, 10 p.m. to 1 p.m., naka-coffee ako, ganun. Pag nagugutom ako. Minsan kasi nagigising ako ng 10 a.m. or 7 a.m., wala na. Talagang susubukin ka talaga. Talagang kailangan mong kumain. Ang gagawin ko, titimpla ako ng kape sa tasa na, yun, normal. Nescafe, kahit ano. Gusto mo mag-Milo, mag-tsaa, sige lang. Basta yun, liquid. Siguro 1 tasa. Tapos lagay mo sa malaking baso. Tapos full day na yun. 10 to 1 p.m. na yun. Tapos 1 p.m. pwede ka nang kumain.